Sa lahat po ng mga sumusunod sa aral at turo ng ating Panginoon kamusta po kayong lahat? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. At ang araw na ito, patuloy po tayong mag-aaral ng kanyang mga salita. At ngayon po, patuloy po tayong magbibigay ng sagot sa inyo pong mga komento at tanong. At itong gagawin po natin ngayon ay magkakaroon po lang tayo ng part 2 dito sa naging topic natin kahapon. Patungkol nga po dito sa hindi si Adan ang nadaya kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Ngayon, pag sinabi ang nadaya, sinasabi po dito, lumalabag pala yun sa utos ng Diyos. Sinong dumadaya? Ang nagdadaya po ay si Satanas para magkasala ang tao. Meaning, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung sino sa dalawa. Si Eva ba ang unang nadaya o si Adan? May nagsasabi parehas daw sila nadaya. Parehas din daw sila nagkasala sa Diyos. At yan din ang ating tutuklasin dito lang po sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Ngayon, magpatuloy po tayo sa mga ganitong pag-aaral sapagkat karamihan talaga ay hindi makakaunawa kung walang magpapaliwanag. Kasi nga po, kung tayo magbabasa lang po ng mga kasulatan tapos hindi natin kayang unawain, sino po magpapaunawa sa atin ng mga bagay na ito? Magkukwento na lang ba tayo? Di ba? Aaral tayo ng walang pagkaalam sa katotohanan? Maaari maililigaw tayo kasi kung wala tayong pangunawang espiritual. Kaya narito po inyong kapatid sa pananampalataya ay maghahatid po sa inyo ng mga bagay na pang-espiritual na pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. Kaya halika, umpisa na po natin. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po yung ating lilinawin sa mga ganitong komento. Baka ang ilan sa atin ay may ganitong kaisipan. Kaya ito po, makakatulong itong mga komento na ito. Hindi para sa kanya, para sa atin din po. Ngayon, ang topic na ito, hindi po para siya ibigyan ng sama ng loob, kundi magkaroon tayo ng malawak na pangunawa sa mga kasulatan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi para sa kanya lang. Baka sa atin ay may ganitong kaisipan. Basahin natin. Sinasabi dito sa komento, kasalanan ng babae, kasalanan din ng lalaki. Naniniwala ba kayo sa ganitong kaisipan? Kung kasalanan po ng isang babae, kasi nga po ang ating alamin ngayon, sino ba ang unang nagkasala? Yung babae o yung lalaki? Kasi nga po, merong kaisipan nito, ay ang pinanggalingan ng kasalanan ay kay Satanas. Siya ang unang nagkasala sa Diyos. Totoo po yun. Anghel po yun eh. Ang ating pinag-uusapan sa tao. Sino ba sa dalawang ito? Si Adan ba o si Eva? Ang nagsasabi, para sila nagkasala sa Diyos. Nakita po ba ninyo? Kaya lahat nagkasala. Pero ating titingnan, si Adan nga rin ba ay hindi nagkasala? Hindi ba yan lumabag sa utos ng Diyos? Hindi rin ba siya nadaya? At yan din ang ating tutuklasin dito lang po sa ating channel. Ngayon, balikan natin itong tanong na ito. Kasalanan ng babae, kasalanan din ng lalaki. Kayo ba'y naniniwala doon? At ito pa, ang nakakalungkot, sinuportahan pa ng ibang mga nagko-comment. Ang sabi, hindi yan maaabot ng unawa ni Brother Owen, kapatid. So sila po yung nagkakaroon ng mga conversation dito sa ating mga komento. Kaya bibigyan po natin ng linaw. Kung hindi nga natin ito kayang unawain, pero baka lumabas sila ang hindi makakaunawa. Inyong umpisan at tapusin ang programang ito na patungkol po sa pagkasala o paglabag o nadaya si Eva. Kaya nga ating tutunghayan sa programang ito, huwag po kayo mag-i-skip, magpatuloy tayo mag-aral. Ngayon, para makita natin ang mga bagay na ito, mayroong ipapaliwanag lang po si Propeta Ezekiel. Basahin natin ito. Kay Propeta Ezekiel 18:20, ang taong nagkasala ay mamamatay. Totoo po yun kasi utos yun ng Panginoon. Sa oras na kainin ninyo ang bunga na pinagbabawal, mamamatay kayo. Utos po yun eh. Puntahan muna natin para malaman natin. Genesis 2:17, sumalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay tiyak na mamamatay ka. So yun po ang consequence sa paglabag, sa paggawa ng kasalanan. Ibig sabihin, pag lumabag ka, kasalanan yon. Kaya ang consequence, mamamatay. Malinaw po ba?
So balikan po natin ang talatang ito nating binabasa. Sabi po dito, ang taong nagkasala ay mamamatay. Base ito sa utos ng Panginoon. Tama rin sinasabi ni Ezekiel sapagkat itong kanyang isinulat mula din yan sa Panginoon. Ngayon, ituloy natin ang pangungusap. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama, koma. So, ibig sabihin, bigyan ko lang kayo ng emphasize. Kung ang ama po ay gumawa ng kasamaan, gumawa ng kasalanan, hindi damay po ang anak. Hindi rin po magdurusa ang anak. So, malinaw po ba? Ngayon, atin ding ikukonsider sa dalawang ito kana Eva at Adan. Kung sino ba una nagkasala? Sabi po doon sa ating naging topic ay ito. Hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Sino yung unang lumabag sa utos ng Diyos? Malinaw po, si Eva ang unang lumabag. Ngayon, balikan po natin ito. Kaya nga, binibigyan tayo dito ng pangunawa. So, malinaw po diyan, ano? Ngayon, vice versa. Kung ang ama naman po ay hindi gumawa ng kasamaan at yung anak naman ang gumawa ng kasamaan, sa nasabi po dito, ni ang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. Ibig sabihin, hindi magdurusa ang ama kung ang anak naman ay gumawa ng kasamaan. So, vice versa po yun. Kung sino po yung nagkakasala, siya po yung parurusahan. Kung itutuloy pa natin ang pangungusap, ang katuwiran ng matuwid ay sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Malinaw po yun. Kung sino yung gumagawa ng matuwid, hindi yun parurusahan. Kung sino yung gumagawa ng kasamaan, siya naman ang parurusahan. Malinaw po yun sa talatang yan. Ngayon, balikan po natin ito sa kanyang mga komento. Tama ba na kasalanan ng babae, kasalanan din ni Adan? So, malinaw na sa atin na kung si Eva ang unang nadaya, ibig sabihin, siya ang unang lumabag at nag-asala sa Diyos. So, malinaw po. Pero ang kanyang kaisipan, kasalanan ng babae, kasalanan din ng lalaki. So, hindi po yan malinaw ang ganyang kaisipan. Sino ba sa inyo ang may ganitong kaisipan? Ay ngayon, nalaman mo na. Ay di, malinaw na sa iyo. Kung sino nakakaasala, siya ang parurusahan. Ngayon, ilinaw pa natin. Nagturo siya, sino? Si Adam. Ngayon, kasi po yung Adam, tumutukoy yan sa tao. Kaya yung Adam, Adan, isang kahulugan, tao po yun. Ngayon, sabi pa niya, yung bigat at gravity ng sin, kanino? Yan. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng kaunting logical. Ibig sabihin, yung kasalanan ay kino-compare sa isang gravity. Ngayon, kumuha siya ng talata. Anong talata ang ibinigay niya? Hosea 6:7. Si Adan sumalangsang sa tipan. Ngayon, yung salitang Adan, tumutukoy nga po sa tao. O ngayon, sino ba si Adan? Tao. Sino ba si Eva? Di ba tao? Yung lalaki, tao. Yung babae, tao. Binigyan niya ng pangalan, yung Adan, talagang Adan na yun. Hindi binigyan ng pangalan. Kasi Adan talaga ang tawag sa kanya. O tao. Pero doon sa babae, sino po ang nagbigay ng pangalan? Aalamin muna natin sa kasulatan, sino ba ang nagbigay ng pangalan doon sa babae na tinatawag na Eva? So, puntahan natin sa kasulatan. Dito po sa Genesis 3:20, pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva dahil siya ang magiging ina ng lahat ng tao. Malinaw po, ang nagbigay ng pangalan doon sa babae ay si Adan. Ngayon, yung Adan na yon, tao yon, ang kahulugan ng Adan. Ngayon, yung Adam o Adam, yun din ay salitang tao. Kaya babasa tayo ng ibang salin. Genesis 3:20, basahin natin, at tinawag na Eva ng lalaki. So yung lalaki, tao po yun, no? Na tinatawag na Adan o Adam. So malinaw po, tao, lalaki, Adam, at Adan. So isa ang ibig sabihin noon. Ngayon, kaya malinaw po, yung babae, binigyan ng specific na pangalan. Sabi nung lalaki at tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa. So yung asawang babae, tinatawag na Eva. So si Adan, tao, si Adan, lalaki, na tinatawag na Adan o Adam. So malinaw po. Ngayon, para hindi tayo malito, kasi nga po, dahil sa tanong na ito, kasalanan ng babae, kasalanan din ng lalaki. Para hindi tayo magkaroon ng ganitong kaisipan, kasi mali yan eh.
Mali ang ganyang kaisipan. Hindi tamang pangunawa o hindi dapat natin tanggapin ang ganitong pananalita. Kasi kung kasalanan ng babae, kasalanan ng dalawa ng lalaki, hindi ganun. Kasi malinaw ang sinasabi ni Ezekiel, kung ang anak ay hindi gumawa ng kasamaan, kung ang gumawa ng kasama na yung ama, ang ama lang po ang magdurusa sa kanyang ginawang kasamaan. Kung ang ama naman ay hindi rin magdurusa kung ang anak naman ang gumawa ng kasamaan. So, ganun po yun. Kung sino yung gumagawa ng kasamaan o ng kasalanan, siya yung magdurusa. Pero yung gumagawa ng mabuti, hindi yun magdurusa. Ang favor ng God doon sa taong gumagawa ng mabuti, yun na nga po, bibigyan yun ng kapahingahan ng kanyang kaluluwa. Bibigyan yun ng buhay na walang hanggan. So, malinaw po. Ngayon, dito sa talata na ibinigay niya na 6:7 na sinasabi daw yung bigat ng gravity, ito ang tanong, totoo ba na sumalangsang si Adan? Kaya aalamin natin sa talatang ito na kung saan ang sumalangsang isang tao lang yun na tinutukoy po diyan. Maya-maya maunawa natin, tuloy-tuloy lang po sa pakikinig at kailangan lang po natin ng consistent ng pakikinig at pagsubaybay sa ating pong pag-aaral. Kasi dito sa Hosea 6:7 sinabi dito, si Adan sumalangsang sa tipan. Ang tanong, si Adan nga ba'y sumalangsang sa tipan? Aalamin natin ito maya-maya. Kasi doon muna tayo sa babae. Mamaya natin pag-uusapan si Adan. Ano ha? Kasi po ang talagang unang nagkasala at lumabag sa utos ng Diyos ay si Eva. Malinaw yan sa atin. Ngayon, puntahan din natin itong talata na kanyang ibinigay. Genesis 2:16 at saka Genesis 2:23. Bigyan din natin ito ng pansin. Basahin natin. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makaakain ka ng may kalayaan. So meaning may utos po ang Diyos doon sa lalaki na tinatawag na Adan o Adam. Ano ha? Ngayon, ito bang inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, lumabag ba siya sa utos ng Panginoon? Oo, hindi. Kayong sumagot. Ang sagot ko, hindi yan lumabag. Bakit? Tingnan natin mamaya. Kasi nga po, para maintindihan natin, hindi nagkasala si Adan sa utos ng Panginoon. Mamaya malalaman ninyo. Kasi tinitrace lang natin. Kasi yung unang paglabag, doon po magsisimula ang kasalanan. Malinaw po ba? O ngayon, ating unawain pa. Malinaw po dito, yung utos ng Panginoon sa lalaki, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, makakain ka na may kalayaan. Malinaw po yun. Ngayon, kasi po ito yung utos sa lalaki. Sa 17, dadapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So malinaw po yun. Alam yan ni Adan, kaya hindi siya lalabag sa utos ng Panginoon. Ngayon, puntahan natin yung 23 na sinasabi niya. Kasi po, balikan natin, baka tayo nagkakamali. So, sabi po dito sa Genesis 2:23 na ibigay na yung tipan kay Adam bago pa man lumabas sa tadyang si babae. So, puntahan natin. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. So, malinaw po. Lumalang ang Panginoon na babae at lalaki. Ang tanong, sino ang nauna? Malinaw po diyan, lalaki ang nauna. Ang babae, kinuha lang sa tadyang. Para po malaman natin, balikan natin yung 22, kung tadyang nga ba. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. Tuloy natin 23, at sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. So malinaw po, nauna yung lalaki. Pagkatapos yung babae. Tama po, yung unang utos na ibigay muna kay Adan. Ang kanyang ini-emphasize dito dahil iisa daw silang laman. Kahit po lumabag si Eva, siya pa rin po ang una. Pero huwag mo sasabihin kasalanan ng babae, kasalanan din ng lalaki. Wala pong ganyang aral si Kristo. Bakit? Ngayon, pupunta na tayo doon sa pinupuntos mo. Puntahan natin ito. Sa unang Timoteo 2:14, Adam sino? Yung lalaki at babae. Original name nila yan. So dito po kinuha yung kanyang pagkaunawa
na kung saan ang tinutukoy niya dito, balikan natin to. Kasalanan ng babae, kasalanan din ng lalaki. Dahil dito sa talatang ito, Adam, sino? Yung lalaki at babae. Original name nila yan. Ibig sabihin, kaya pala nagkaroon siya ng kaisipan na lalaki at babae parehas silang nagkasala. Kasalanan ng babae, kasalanan din ng lalaki. Ay di alamin natin sa talatang ito na kanyang ibinigay. Unang Timoteo 2:14, hindi si Adan ang nadaya kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Malinaw po dito sa talatang ito na ating nabasa, at hindi si Adan ang nadaya kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Ngayon, kung babalikan po natin ang sinasabi dito, babae at lalaki. Ngayon nga, sino ba ang nagbigay ng pangalan doon sa babae? Malinaw po ang nagbigay ng pangalan dito sa babae ay si Adan. Para ma-determine po natin na yung babae ngayon, kasi tao din ang tawag sa kanya. Sinasabi mo pa, Adam din po. Kasi ang kahulugan po ng Adam, kasi po yung salitang Adam, tumutukoy ito sa tao. Kung tao yung lalaki, tao din yung babae. Kaya dito, nagkakamali lang kayo ng pangunawa kasi nga po, hindi nyo ina-analyze ng ayos. Bakit? Kasi ang inyong pagkaunawa sa salitang Adam, hindi naman nabago yun sa pangalan ng tao. Na yung lalaki, Adam, Adan, sa kanya yun naka-specific. Kaya yung tao na babae, binigyan naman ng specific na pangalan, kaya sinabi ni Adan, tinawag na Eva. Balikan natin yung talatang yon. Dito po sa Genesis 3:20, pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva. Malinaw po. Ngayon, ang pagkaunawa po ninyo, Adam din ba ang kanyang tawag doon sa babae? Nagkaroon na nga po kaya nga binigyan po tayo ng maayos na pangunawa doon sa salitang babae. Tatawagin yung Eva. Malinaw. Ngayon, ang ating ini-emphasize dito sa binasa natin, sa unang Timoteo 2:14, hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Ngayon, dito sa ating part 2 na gustong ilinaw, talagang hindi talaga nadaya si Adan, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Meaning, dito para ma-emphasize po natin, hindi mo kasi binasa yung verse 13. Balikan natin yung verse 13. Sabi po dito, sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva. Pinalinaw ito ni Apostol Pablo para hindi tayo malito. Bakit? Kasi ang sinasabi mo, yung original name nila, Adam. Siyempre nga, malilito ka. Kung Adam yung babae, Adam din yung lalaki, paano naman ito? Sino ba nauna sa dalawa? Yung lalaki o yung babae? Pinalinaw ito ni Apostol Pablo dito sa unang Timoteo 2:13, sapagat unang nilalang si Adan bago si Eva. So malinaw po, ang unang nagkasala ay si Eva, hindi si Adan. Kasi po baka sabihin ninyo, pati si Adan lumabag na sa utos ng Diyos. Ay hindi nga po lalabag sa utos ng Diyos. Bakit? Ipapalinaw pa ito sa atin ni Apostol Pablo. Kaya malinaw po dito sa verse 14, at hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Malinaw po. Yung unang lumabag sa utos ng Diyos ay si Eva. Ngayon, ito ang tanong. Totoo ba na si Adan din ay nadaya at lumabag sa utos ng Diyos at nagkasala? Ngayon, balikan ko itong sinabi mo. Baka dito ka nagkakamali. Bakit? Kasi may salitang Adan. Yung salitang Adan, tao. Kaya yung unang tao na nagkasala, si Eva. Yan ang unang sumalangsang sa utos ng Diyos. Basahin muna natin ito. Ngunit gaya ni Adan, inisip natin yung lalaki. Di ba? Adan din nga ang tawag sa kanya Di ba? Ay sumuway sila sa atipan, dooy nagsigawa silang may kataksilan sa akin. Ngayon, tinutukoy po dito, Adan. Yung salitang Adan, tao. Kaya yung unang tao nagkasala, nadamay lang po si Adan. Hindi mo pwedeng sabihin na naghugas ng kamay si Adan. Yung pagtatanggol sa kanyang sarili. Basahin natin. Genesis 3:9, pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natakot po ako dahil hubad ako. Nagtanong ang Panginoong Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka?
Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kakainin? Meaning, inutusan si lalaki. Sabi dito, sinabi ko sa iyo, specific po na naibigay po kay Adan yung utos na huwag ninyong kakainin. Yung ba'y sinuway ni Adan o nung lalaki? Hindi yung sinuway. Ang problema ay ito. Puntahan natin yung verse 12. Sumagot ang lalaki, ito yung kanyang pagtatanggol sa sarili, hindi yan paghuhugas ng kamay. Yun ang sinasabi ng iba diyan. Sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Nakita po ba ninyo? Ibig sabihin, yung kasalanan kinuha ni Eva, ipinasila ang kay Adan. Iyan po ang malinaw. O ngayon, para maintindihan natin, tinanong ng Panginoon yung babae. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, ninilang po kasi ako ng ahas kaya kumain ako. So meaning, ang unang nagpadaya ay talagang si Eva. Nariyan po yung paglilinaw ng Panginoon. At yung pagtatanggol naman ni Adan sa kanyang sarili ay yun po. So nakuha na po yung pinagbabawal na bunga, kinuha na pala ni Eva at ipinasi kay Adan. Kaya huwag niyong sasabihin na naghugas kamay si Adan sa talatang ito. Ano? Sumagot lang po yung lalaki o yung si Adan. Anong sabi ng lalaki? Ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. So ibig sabihin pala sa talatang iyan, yung paglabag ni Eva, ipinasi kay Adan. Malinaw po ba? Kaya huwag niyo sasabihin na ito ay paghuhugas ng kamay. Basahin natin ang komentong ito. Yun ang masakit. Naghugas ng kamay si Adan, parang gustong ipalitaw na hindi niya pagkamali o hindi siya nagkasala. Dahil daw sa babaeng ibinigay ng Diyos sa kanya, kaya nagawa niya iyon. Maling pangunawa po yun. Wala bang pagtatanggol sa sarili? Hindi mo ba ikakatwiran yun? Na kung saan ay naipasi lang sa iyo kasi nakuha na niya yung kasalanan eh. Ano pang gagawin ni Adan? Kaya yung sinasabi ng kasulatan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Basahin natin. Mga taga-Roma 5.12 sa mga sulat ni Apostol Pablo, kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao, sinong tinutukoy na isang tao? Yung po yung babae na tinatawag na Eva, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayay sa pamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Malinaw po ba? Dahil dulang sa isang tao na gumawa ng kasalanan o paglabag sa utos ng Diyos, yung isang tao na tinutukoy doon, isa lang pong tinutukoy. Mali po ang inyong pangunawa mga kaibigan. Ang tinutukoy ng isang tao, yun ay si Eva. Kaya nakapasok yung kasalanan. Tapos sasabihin pa nito, naghugas daw ng kamay si Adan. Siyempre damay na nga yan dahil sa isang tao. Yan ang dapat mong malaman kaibigan. At wag na rin sasabihin ng nagko-komento na ito pa ang sabi niya, kasalanan ng babae, kasalanan din ng lalaki. Walang ganyan namang aral si Kristo Pinapalinaw ng kasulatan para maintindihan natin. Yan po ulitin ko po. Kaya kung paano nasa pamagitan ng isang tao, di ba't ilang tao ba ang nilikha doon? Di ba't sina Eva at Adan, lalaki at babae? Malinaw po ba? Kaya yung Adan na sinasabi doon, isang Adan, tinatawag na tao. Kaya sinasabi dito sa pamagitan ng isang tao, kaya kung paano nasa pamagitan ng isang tao, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Nakita po ninyo? Pumasok. Ibig sabihin pumasok, pati si Adan, nadamay na rin po. Kahit po si Eva lang ang unang nagkasala dyan. Kaya mali po ang pangunawa din ninyo. Ito po, nagkakamali din kayo, dito sa Hosea 6.7, ngunit gaya ni Adan, yung Adan, tao, ay sumuway sila sa tipan. Kaya ibig sabihin, nadamay din po si Adan. Kaya yung sinasabi dito, para maintindihan ninyo, damay-damay na lahat. Ibig sabihin, yung pagsuway, makakaranas ng kamatayan. Malinaw po ba? Kahit po hindi nakagawa ng kasalanan si Adan,
Yun po ang sinasabi po dito sa Roma 5:14. Kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan. Kaya si Adan hindi nga nagkasala. Ipapaliwanag ko ito maya-maya ng kumpleto, no? Pinapakita ko lang po dito sa mga taong ito na kung saan pati si Adan naghugas kamay daw po. Hindi po ganoon, ano ho? Yan ang po, malinaw po dito sa talatang ito, 5:14, kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan. Yan po, nakalagay po diyan. Taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan. Uulitin po, kahit sa mga taong, marami, specific, hindi lang po kay Adan. Marami pa po. Kaya yung sinasabi ng iba, lahat daw nagkasala. Si Adan na nga, hindi nagkasala. Malinaw po sa kasulatan, no? Sa mga sulat pa ni Apostol Pablo, kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan. Yan ang malinaw. Hindi ba nagkasala si Adan? Hindi. Idinamay laang ni Eva. Ipinase iyong kasalanan kay Adan. Kaya nakaranas ng kamatayan. Tulad po sa sinasabi ni Apostol Pablo, naranasan ang kamatayan ni Adan hanggang kay Moises. Dahil nadamay, kahit po si Adan ay hindi nakagawa ng paglabag sa utos ng Diyos kasi sa isang tao nakagawa ng kasalanan at yung kamatayan ay naranasan. Ganun pa man, ano yung salitang ganun pa man? Sa ibang salin, ano yung salitang ganun pa man? Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises. O malinaw po, yung Adam at Adan, iisa yon. Bakit po? Tumutukoy ito sa tao. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises. So may salitang Adam. Balikan natin yung unang salin natin binabasa. Ganun pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. So malinaw po, yung salitang Adan at Adam ay iisa ang kaulugan. Malinaw po, kanino tumutukoy yon? Yung Adam in specific para sa lalaki. Dahil para maintindihan natin sa talatang ito, mula kay Adan, sabi dito, mula kay Adan, highlight natin, yan, lalaki po ang tinutukoy dyan. Sa isang salin, mula kay Adam hanggang kay Moses. Yung kamatayan po, ibig sabihin, nadamay si Adan sa kasalanan ni Eva sa paglabag niya sa utos ng Diyos. Malinaw po diyan. Bakit nadamay? Kasi kasalanan ng isa, madadamay ang lahat. Yun po yun. Madadamay, yung ibig sabihin yung sumpa na mamamatay, kung ang isang tao ay nagkasala, daman yung susunod. Pero si Adan, nagkasala ba? Hindi. Kasi sinasabi pa rin dito sa kasulatan, ituloy natin, kahit doon sa hindi nagkasala man, ay tulad ng pasalangsang ni Adam. Malinaw po. Malinaw po dito sa ano. Kahit doon sa hindi nagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adam. Sino ba yung sumalangsang? Di ba't si Eva? Yun ang sinasabi mong Adam na original name. Baka yun ang tinutukoy mo. Pero para maintindihan natin, basa tayo ng ibang salin. Ngayon, basa tayo ng malinaw pa para maintindihan mo na hindi nagkasala si Adan. O basta tayo ng ibang salin ha, para malinaw. Ganun pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Ibig sabihin, yung kasalanan ni Eva, makakaranas naman ng kamatayan si Adan sa paglabag ni Eva. Malinaw po ba? Yung po, makakaranas ng kamatayan sila. Kaya si Adan damay sa nagkaroon din ng kamatayan sa paglabag ni Eva. Malinaw? Yan ang malinaw. Kaya dapat iyan ang unawa natin. Kasi ang unang lumabag ay si Eva, di ba? Ngayon, ituloy natin. Kahit sa mga taong hindi man nagkasala, sino yung taong hindi nagkasala? Di si Adan ang tinutukoy dyan. Ano? Ulitin natin at i-highlight po natin ito. Kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan. Malinaw po diyan. Nagkasala ba si Adan o hindi? Kayong iba nagkakamali. Lahat ng tao makasalanan. Sinasabi ng kasulatan ito, kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan. Yan, malinaw. Kasi ang unang lumabag ay si Eva. Ngayon, yung sumpa ng pagkasala na tulad ni Eva, kasi siya po unang lumabag sa utos ng Diyos. Kaya yung sumpa,
mamamatay. Kaya nga po si Adan, damay hanggang kay Moises. Kasi tingnan po ninyo, no. Ngayon, balikan natin. Bakit po umistap kay Moises? Sabi dito, no. Balikan po natin ito. Naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Doon ba lang natapos? Ibig sabihin mula doon kay Moises lang ang kamatayan? Bakit yung successor ni Moises na si Joshua, di ba't namatay din yun? Dapat isinama yun hanggang sa panahon natin ngayon. Lahat ng tayo mamamatay. Dito sa talatang ito, tinapos ni Apostol Pablo yung pangungusap mula kay Adan hanggang kay Moises. Dapat isasama din niya si Joshua, yung mga propeta, di ba? Para maintindihan natin, maging si Apostol Pablo namatay din, di ba? Ito sa kanyang pangungusap. Kasi nga po, yung kasalanan, nadadamay ang lahat ng tao. Nadadamay yung sumpa ng kasalanan, kamatayan. Bagamat si Adan ay hindi nagkasala, sinasabi po dito, ulitin natin itong talatang ito. Kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan, tulad po ni Adan, hindi siya nagkasala ha, na lumabag sa utos ng Diyos. Sino yung lumabag sa utos ng Diyos? Ang tinutukoy doon ay si Eva. Kasi si Eva at Adan lang po yung simula ng tao. Ang tao na tinutukoy dyan ay si Eva, yung unang nagkasala. Tapos dito, no, para maintindihan natin, ituloy pa natin yung pangungusap. Si Adan ay larawan ng Kristo nooy inaasahang darating. Sino naman yung isang Adan? Tao din po ang tinutukoy diyan na lalaki, na kung saan si Adan, hindi man lang yan nagkasala. Ngayon, may isang taong Adan din na hindi nagkasala, pero walang sumpa ng kamatayan. Kaya ang tinutukoy dong Adan, na si Kristo yun magkakatawang tao. Kung sino mang sasampalataya sa kanya, hindi na mamamatay. Bagamat si Adan ay hindi rin nagkasala, sabi po diyan, hindi lang lumabag sa utos ng Diyos, pero may kamatayan. Anong ibig sabihin? Kahit si Adan po ay gumawa yan ng mabuti, sumunod yan sa utos ng Diyos, yan ay isang bagay na nagpapakita kung wala kang pananampalataya, hindi ka rin maliligtas, may kamatayan. Nakita po ninyo? Kaya yung katawan ng ating Panginoon Kaya yung ating Panginoon nagkatawang tao na tulad ni Adan na mabuti, sumusunod sa mga pamaran at utos ng Diyos katulad ni Adan, ganoon din si Kristo. Sumusunod sa mga utos ng Diyos, kailangan lang natin sumampalataya kay Kristo para tayo magkaroon din ng buhay na walang hanggan, hindi na tayo mamamatay. Kasi naglalarawan lang si Adan kahit iyan ay sumusunod sa Diyos kasi yung sumpa ay damay po si Adan. Ito po yun. Kaya sinasabi ng iba, nagkasala din ba si Adan? Kasi damay lang siya na ginawa ni Eva na kasalanan. Yun po yun. Kaya kung si Kristo naman ang ating sasampalatayan, ang sinasabi po dito, si Adan ay larawan ng Kristo na nooy inaasahang darating. Kaya ibig sabihin, nung dumating si Kristo dito, nagkatawang tao, kung sino man sasampalataya sa Kanya, hindi makakaranas ng kamatayan o ng kaparusahan. Malinaw po yun. Kaya yung sinasabi dito sa Juan 3:16, puntahan natin ito para maging malinaw sa mga tao. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa salibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung bugtong na anak, si Kristo yon, nagkatawang tao. Upang sino mang sumampalatay sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang kagandahan kung ikaw ay may pananampalataya kay Kristo. Pero kung ikaw ay ahalin tulad dito, kay Adan, kahit ikay mabuti, hindi ka gumagawa ng kasalanan, wala ka naman pananampalataya, ay parurusahan ka rin pala. Kahit ikaw ay hindi gumagawa ng kasamaan, hindi ka nagkakasala, pero wala ka naman pananampalataya, parurusahan ka rin. Bakit? Ito ang sinasabi pa rin dito. Balikan natin yung 3:16, ituloy-tuloy lang natin ang pagbabasa. Di ba? Sabi po dito, kailangan sumampalataya tayo sa kanyang anak. Bakit? Sabi po dito, sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan parusahan ng mga tao, kundi upang iligtas. Malinaw po yun. Ililigtas ka kung sumasampalataya ka. Ito yun. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hatulan ng kaparusahan. Ngunit, ang hindi sumampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaysa isang anak ng Diyos. So, malinaw po. Kailangan natin ng pananampalataya. Ito yung angkop dito sa 5:14. Si Adan, hindi yan nagkasala para makita din natin kahit hindi ka gumagawa ng kasamaan, sumusunod ka pa rin sa mga utos ng Diyos, pero kailangan mo pa rin sumampalataya sa anak ng Diyos para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, malinaw po ba yun? Kaya, pinapakita po dito na si Adan ay hindi nagkasala. Ngayon, ito ang tanong naman, kana Eva at Adan, sila ba'y ligtas?
iyan ay bibigyan natin ng topic. Ito, sinisigurado ko sa inyo, ligtas pa rin sila kahit nakagawa sila ng kasalanan. Bakit? So yan ang magiging topic natin sa mga susunod na topic. Kaya huwag kang makakalimot na mag-subscribe sa ating channel para malaman mo ang update patungkol sa mag-asawang ito. Ligtas pa rin yung dalawang yan. Kaya abangan po ninyo. Magpatuloy tayo. Kaya dito po sa tanong po ninyo at komento po ninyo, hindi po makatotohanan yung sinasabi nyo. Balikan po natin yung una mong komento. Kasalanan ng babae, kasalanan din ng lalaki. Hindi po ganon. Si Adan ay nadamay laang sa sumpa ng kamatayan dahil lumabag po si Eva. Iyan po ang dapat nating malaman. Wala po dapat ganito tayong kaisipan po mga kapatid. Na katulad ng ganitong komento na ang sabi niya sa kanyang komento, kasalanan ng babae, kasalanan din ng lalaki. Kasi nga po, ipanilinaw ito sa atin ni Propeta Ezekiel. Kung kasalanan ng anak, hindi damay ang ama. Kung kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Balikan natin yon. Ezekiel 18:20, ang taong nagkasala ay mamamatay. Kung nagkasala ka sa Diyos, may konsekwensyon, mamamatay. Nakita po ba ninyo? Kaya nga, damay, pati si Adan, nagkasala eh. Pero dito, sa pananagot na ito, para maintindihan natin, ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama. Nakita po ba ninyo? Ang sabi po dito, ang katuwiran ng matuwid ay sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Ganun po yun. Yun ang consequence. Kaya lang dito sa inyong pong inililinaw, hindi po ganyan ang aming kaisipan. Kung ganyan ang inyong kaisipan na kasalanan ng babae, kasalanan din ng lalaki, di sa inyo po yan. Paniniwala po nyo yan eh. Pero para ako ay sumunod sa inyong paniniwala ay hindi po. Kaya nga po tayo nagpapaliwanag, binabasa natin sa kasulatan, magkaiba tayo ng pananaw. Bakit po magkaiba tayo ng pananaw? Kasi binasa natin sa kasulatan. Malinaw naman po, babalikan natin yung talata na ibinigay mo, ang pagkaunawa mo pala dito sa unang Timoteo 2:14, Adam, sino? Yung lalaki at babae. Kaya kayo nalilito. Kaya nga ipinilinaw ito ni Apostol Pablo, balikan natin itong Timoteo 2:14. Sa unang Timoteo 2:14, basahin natin. At hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Malinaw po. Kaya in-specific ni Apostol Pablo, basahin mo rin itong naunang pangungusap. Hindi mo kasi isinama. Kaya nalito ka. Kasi ang taong yan, mas naunang nilang si Adan bago si Eva. Yan po. Sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva. Napakalinaw po diyan. Kasi magkakaroon nga tayo ng confusion kung sasabihin mo'y ganito. Adam, sino? Yung lalaki at babae. Pero dito, pinaliwanag ni Apostol Pablo na unang nilalang ay si Adan bago si Eva. Pero si Adan po ay yan ay sumusunod sa utos ng Diyos. At sinasabi mo pa nga, bago lalangin yung Eva, di ba galing nga sa tadyang, yung utos ay naibigay kay Adan. Tama po yun. Pero si Eva ba hindi yan nabigyan ng utos? Hindi ba niya alam ang utos? Alam niya yung utos. Dapat nga, sumunod din siya dahil alam niya yung utos. Patunayan ko sa inyo, bakit alam niya? Pupuntahan natin yung sa panahon na siya'y tinutokso ni Satanas o nung ahas. Balikan po natin yung history sa aklat ng Genesis at nangyarit naganap sa panahon nagkaroon sila ng conversation nung ahas at ni Eva. Tingnan po ninyo para malaman niyo na alam ni Eva yung utos. Dito po tayo magsimula sa Genesis 3:1. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae. So ito po yung pangyayari na yung babae na tinatawag na Eva, mayroong conversation yung ahas at yung babae. Anong sabi po dito? Totoo bang pinagbawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Ito yung tanong nung ahas kay Eva o yung sa babae Kasi kinakausap nung babae yung ahas o yung ahas kinakausap yung babae. Kasi may conversation silang dalawa dito. Ituloy natin sa verse 2. Anong sagot po ng babae? Sumagot ang babae. Makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan. Tuloy natin sa verse 3. Maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon, kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Meaning, alam pala ni Eva yung utos. Kahit po yung sinasabi po ninyo, na naibigay mo na yung utos kay Adan.
So malino po kahit nauna si Adan na nabigyan po ng utos ng Diyos, maging si Eva po, alam din yung utos. Ibig sabihin, naipaalam din sa kanya. Naipaalam ito ng Panginoon sa kanya, maging si Adan, naipaalam ito doon sa babae. Kaya alam nung babae o ni Eva yung utos na huwag lalabagin. Ano yung utos? Ito po yun. Sabi po dito, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Malinaw po yan kay Eva. Alam din ni Eva yan. Yang utos yan. Huwag nating iisipin na hindi alam ni Eva yung utos ng Diyos. Kaya dito, naintindihan natin. Nung lumabag si Eva dito sa panunukso ni Satanas o nung ahas, yung sumpa, mamamatay kami. Kaya kahit po si Eva ang nagkasala, damay si Adan doon sa salitang mamamatay sila. Kaya nakaranas po ng kamatayan pati si Adan. Kahit si Adan ay hindi lumabag sa utos ng Diyos. Yan ang malinaw na. Kaya po, kung alam mo yung utos, ay huwag ka nang lalabag sa kanya. Pero sasabihin mo na kung saan ay kasalanan ng babae, kasalanan din ba ni Adan? Hindi, walang ganun. Kundi sinasabi po dito, sa ibinigay mong talata, nagpalinaw pa sa atin. Balikan natin itong talatang ito na magpapatunay. Ganun pa man naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Malinaw po ba? Bakit hanggang kay Moises lang kung iisipin mo? Pinapakita din na si Moises ay naging tapat din po sa Panginoon kahit siya po ay nakagawa ng kasamaan, ay mamamatay din po siya. Kasi naging mabuti naman din po si Moises. Tamo si Adan, hindi yan din nakagawa ng paglabag sa Diyos. Nakaranas din ng kamatayan. Kasi babalikan lang natin yung paliwanag po ni Ezekiel. Na sinasabi po sa sulat ni Ezekiel, ang taong nagkasala ay mamamatay. Pero pinapakita naman dito, ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama. So ibig sabihin, kung hindi gumawa ng kasamaan yung anak, hindi yun madadamay sa kasamaan ng ama. Malinaw po ba? Kung itutuloy natin sa verse 21, ito po yun. Ngunit kung ang masamang tao ay lumayo sa lahat niyang kasalanan na kanyang nagawa at iningatan ang lahat ng aking mga tuntunin at gumawa ng ayon sa batas at matuwid, siya'y tiyak na mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Yan, katulad po ni Moises. Balikan natin, para lang maintindihan ninyo ang mga talatang ito na ating binabasa. Kaya ang sinasabi po dito, kahit po si Moises ay makasalanan, kasi nakapatay din po siya, pero sa kanyang pagsisisi, sumunod sa Diyos, kasi ginawa nga siyang propeta, di ba? At siya'y namatay sa edad na 120. Pero sabi ng Panginoon, sa kanyang katandaan, hindi lumabo ang kanyang mata, ni nanghina yung kanyang katawan. Malinaw po ba? Ibig sabihin, naging tapat si Moises sa panahon na pagkatawag sa kanya. Pero dumating pa rin po sa kanyang kamatayan. Malinaw po ba? O malinaw po ba yung mga talatang iyan? Si Adan hindi yan nakalabag sa utos ng Diyos pero nakaranas ng kamatayan. Pero bubuhayin din sila. Kung si Moises din ay nakagawa ng kasalanan pero sabi po dito, balikan natin yun para maging malinaw lang po sa inyo. Kasi kung hindi natin ito lilinaw, paano pa kayo makakaunawa? Ang sinasabi ng kasulatan, ngunit kung ang masamang tao ay lumayo sa lahat niyang kasalanan na kanyang nagawa at iningatan ang lahat ng aking mga tuntunin, yung mga pamaran at utos ng Diyos, tinupad mo yon, di ba? Gumawa ng ayon sa batas at matuwid, gumawa siya ng mabuti, siya'y tiyak na mabubuhay kahit mamatay siya. Ganon din si Adan, di ba? Ganon din po si Moises. Ganon din si Apostol Pablo, na kung saan siya ay gumawa ng kasamaan sa harapan ng Diyos, di ba? Anong ginawa niya? Pinagpapatay, pinarusahan ang mga tagasunod ni Jesus. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon Jesucristo, hindi ba't binigyan siya ng pagkakataon na siya ay maglingkod sa Diyos at mangaral ng Ebanghelyo? At ang pangako ng Diyos, bubuhayin din siya sa dakdang panahon. Malinaw po ba? Kaya hindi tayo magkakamali sa pangunawa kung ating hahanapin ang tamang salita na magpapalinaw sa ating mga kaisipan. Ang hindi makakaunawa sa mga aral at turo ni Kristo, yun ang mapapahamak.
Kaya kung wala kang pananampalataya, wala kang pagsunod sa mga tuntunin ng Diyos, sa mga pamaraan at utos ng Diyos, maging sa mga aral at turo ni Kristo, kung hindi mo ito alam, ikapapahamak mo. Kaya mga kapatid, salamat. Kung itinapos mong bidyong ito, nagbigay linaw ito sa atin. Malinaw po ba? Ngayon, kung tayo man ay nakagawa ng kasalanan, pero inalam natin yung pamaraan at utos ni Kristo, hindi ka mamamatay. Hindi ka parurusahan. Kaya salamat sa channel nito, napadaan ka. Nagbigay linaw yung mga talata na nagpapalabo sa mga taong katulad nito. Maaring nalalabuan lang siya. Pero sana nakatulong ito sa kanya. Kahit marami kang komento dito, ito lang advice ko sa iyo, hindi ako nagbubura ng inyong mga komento. Nagkaroon lang po ng error o issue patungkol dito sa mga komento. Ito po yung nangyari sa YouTube comment po. Ito kaibigan, para malaman mo kung bakit nagkaroon po ng hiding ang mga komento, kasi nagkaroon po ng error si YouTube. Kaya kaibigan, huwag mo naman ako paratangan na hinahide ko ang inyong mga komento. Hinahayaan ko nga po iyan para pagdating po ng mga komento natin na pagtalakay, pwede ko makuha ulit matingnan. Pero wala naman po akong pag-hide o pag-delete ng inyong mga komento. Kaya po, magkaroon lang po kayo ng kaunting pangunawa sa ating mga ginagawa. Unang-una po, yung YouTube, hindi yan sa akin, yan ay programa nila. Nag-register lang po ako para itong ating mga content ay maipalaganap sa buong mundo. So salamat po sa lahat na nag-subscribe sa ating channel, na kung saan ay patuloy tayong makatanggap po tayo ng mga aral turo ni Kristo. Okay na po? Ngayon, napatunayan po natin na hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Ngayon, uulitin ko po ang tanong, ligtas ba si Eva at Adan? Bibigyan po natin ito ng paglilinaw sa next video. Kaya mag-subscribe ka na sa channel nito. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Sumayin niyo po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon Kristo na ating tagapagligtas. Please subscribe po sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Thank you so much po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos na buhay.